I was able to come up with at least 12 categories in around 30 plus composition techniques. Kahit saan ka magpunta, meron kang makikita na magagamit mo to make your photo more interesting. Welcome to Talas Class. This content is intended for beginners. Pag-uusapan natin ang iba't ibang composition techniques. Fifth category is reflection. When shooting reflection, you can use obvious mirrors katulad nito kung merong available as interesting as this. I suggest na gumamit tayo ng non-obvious mirrors. Instead of literal mirrors, gumamit tayo ng mga elements tulad ng puddle or tubig. Ma-achieve mo ang reflection technique pag merong malakas na ilaw at merong reflective surface katulad ng tubig or glass or glossy texture katulad ng mga grand piano. Next, patterns. Yung life-size maze, nag-create siya ng repetitive na pattern. All I needed to do is place my couple dun sa pattern na yon. Nung binrake nila yung pattern, instantly they get your attention. To create an interesting photo using leading lines, all you have to do is place the subject where the lines in the background lead. So ang tendency, katulad sa picture na ito, ay mapunta yung attention natin dun sa subject natin kung saan yung dalawang linya sa magkabilang gilid ay nagbi-meet. Then, symmetry. Pag merong mga symmetrical objects sa ating location, pwede natin itong magamit para sa ating composition. So here, I placed my couple or I placed my subject in the middle of the symmetrical barn house. And lastly, geometry. And dito sa next photo, papakita ko sa inyo isang cyclical na geometric pattern. Itong curve na to ay bumuo ng geometric figure at nilagay ko yung aking subject dun sa kung saan nagli-lead yung mga lines na bumubuo ng geometric figure na ito. Next, distortion. Bihirang-bihirang magustuhan ng mga taong distortion, but sometimes you can use it intentionally to make your photo interesting. Ginamit ko siya sa isang maskip na lugar tulad ng CR na may tub, and I placed my subject dun sa gitna, but I adjusted the angle of my camera so that yung legs niya ay mas stretch as mas humaba ng bahagya. Sa fashion, ang rule of thumb, if it's longer, it's sexier. If it's thinner, it's sexier. Number 8, use of negative space. When composing with negative space, pwede mo ilagay ang subject mo off-frame. Then, dito naman sa picture na ito, ginamit ko naman yung stone wall as a texture. Isa sa pinakamadaling gamitin to create negative spaces are walls or textured walls. And then, of course, yung paper backdrop. Number 9, contrast. So, contrast is produced by playing with light and shadow. So, nilagay ko lang yung subject where the light falls and then made sure na yung ibang parts ng photo are contrasting that light. Contrast technique din yung silhouette. I place my subject against the city lights overlooking San Antipolo. Number 10, against the light. Maraming takot na takot dito sa salitang against the light. Na para bang pag against the light, bawal mo nang kuhaan. But actually, shooting against the light is one of the coolest composition technique. Halimbawa, sa golden hour, you are shooting your subject against the rays of the sun during sunset. Nagke-create siya ng soft na image but very interesting. Also, when you shoot against the light, pwede tayong makaproduce ng mga lens glare. Para makapag-produce ng lens glare, you need to experiment where to place your camera against the rays of the sun or against a strong available light. Ang maganda ngayon na we can preview the photo, pwede mo na tong sadyain at eksperimentohan hanggang makuha mo yung eksaktong amount of lens glare na gusto mo. Another way to shoot against the light is in trying to create a rim light. When you create a rim light, you just position your subject in front of a light and make sure that light streaks dun sa outline ng inyong subject. Nasa sa inyo kung gusto nyo yung sobrang lakas or yung tamang-tama lang to make your subject pop out of your background. Number 11, motion. 2 ways to use motion for your composition. Number 1 is to freeze motion. Gustong-gusto ng mga debutante yan na nagpapahagis-hagis ng mga gown o yung mga bride naman yung naghahagis ng kanilang trail. You just need to use a higher shutter speed. Makakatulong din pag marunong ka gumamit ng speed light to come up with a wow shot. Another way to use motion for composition is through the motion blur. Ang ginagawa naman dito, pinapabagal natin yung shutter speed para yung mga moving objects sa ating frame
ay mag-create ng motion blur. Dito sa photo na to, I made sure na hindi gumagalaw yung subject ko para sila lang yung sharp na sharp at sa kanila mapunta yung attention sa picture na to. Lastly, find interesting objects or location. Katulad ng isang lumang sasakyan. So, I just place my subject near that object, pose them properly, and automatic, because it's an interesting object, it creates an interesting photo. Dito naman, I used a wooden sculpture of eagle to create a wow shot with my debutant. You can also use art or paintings. No? Pag meron kayong nakikitang interesting painting or art na kayang talunin ng subject ninyo, in this photo, si Denise Laurel, no, she was able to pop out of the portrait that is painted behind her. Next is balancing with elements. So may mga interesting elements dun sa iyong location katulad nitong kabayo or minsan lighthouse tower. Iiwasan nating i-crowd yung subject natin together with these interesting elements para magkaroon ng equal attention or mag-pop out dun sa photo yung iyong subject. All we need to do is balance that subject against dun sa interesting element. So I place my subject opposite of the interesting elements, avoiding na mag-crowd sila sa isang side, which will make the photo lose its balance. Magiging heavy siya on one side. Another technique is looking for those indoor and outdoor frame. Here, we use the bed frame para maging frame ng ating bride. Ang tendency ng tumitingin sa photo na ito ay madirect ang kanyang attention automatically dun sa ating subject. At sa outdoor naman, meron tayong mga gazebo sa garden that we can use once we place our subject in those frames and make sure our subjects are clear, walang masyadong distraction sa background, they would naturally pop out of the photo. Lastly, pwede nating i-elevate ang ating subject. Ganap lang tayo ng isang platform or location na safe and interesting, and we shoot at a low angle position, and once you elevate your subject, there you get your wow shot. Okay, so meron tayong pinag-usapan na 12 categories and around 30 plus techniques. Hindi yan lahat magagamit nyo ng isang bagsakan, pero hindi rin kailangan isa-isang technique bawat photo. Pwede natin itong pagsama-samahin to come up with an interesting photo. And the more you use these techniques when you compose, the more you are aware of the gifts your location or your venue gives you, mas makakapag-compose ka ng mas mahusay to create those wow shots. And if you are a professional photographer, ikatutuwa ito ng iyong mga kliyente. At dyan nagtatapos ang Talas Class, at kung nakatulong sa iyo ang video na to, please hit subscribe and follow me on my socials.